This video is para doon sa mga mag-a-apply ng Cyprus Tourist Visa with a sponsor na hindi nyo na kailangan dumaan sa travel agency. Kasi nga guys, kapag dadaan pa kayo ng travel agency, actually, di ba sabi ko nga, nung first time kong mag-apply ng Cyprus Visa is dumaan ako ng travel agency kasi nga walang Cyprus Philippine Consulate dito sa Pilipinas. Guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video guys, gusto kong i-share sa inyo on how to process Cyprus Tourist Visa with the sponsor. Ayan, since nga na nakapunta na ako ng Cyprus and the second time na nag-apply ako ng aking tourist visa is DIY na yung ginawa ko guys. Since kasi nung unang application ko is gumamit ako ng travel agency kasi nga before, hindi ko alam kung saan nag-a-apply ng Cyprus Visa kasi nga guys, after the pandemic, nag-close yung Cyprus Consulate dito sa Pilipinas. And 2014, nung nag-apply ako is wala pa siyang Cyprus Philippine Consulate. Kaya naman, gumamit ako ng travel agency nung first application ko. Kaya naman, i-share ko sa inyo guys kung ano yung steps by steps na mga ginawa ko during my DIY Cyprus Tourist Visa application. And take note guys, this is with the sponsor. Okay, sa mga bago pa lang dito sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click niyo na din po yung notification bell para naman updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko at i-share ko sa inyo. Ayan guys, this video is para doon sa mga mag-a-apply ng Cyprus Tourist Visa with a sponsor na hindi nyo na kailangan dumaan sa travel agency. Kasi nga guys, kapag dadaan pa kayo ng travel agency, actually, di ba sabi ko nga, nung first time kong mag-apply ng Cyprus Visa is dumaan ako ng travel agency kasi nga walang Cyprus Philippine Consulate dito sa Pilipinas. Kaya kailangan ko talaga ng travel agency kasi nga yung Cyprus embassy na nagpa-process dito sa Pilipinas, lahat ng application dito sa Pilipinas is sa Jakarta, Indonesia pa siya. So, hindi ko alam kung pwedeng mag-travel doon para makapag-process ka since nga na walang Philippine Consulate dito sa Pilipinas ng Cyprus. So, wala akong idea kung pwede pumunta doon. Pero, nung before, kasi na ma-process yung visa ko doon sa travel agency guys, nagkaroon ng Cyprus Philippine Consulate dito sa Pilipinas at located siya sa Quezon City. Okay? So, at that time, nung time na isasubmit na yung application ko, biglang nag-open dito yung Cyprus Philippine Consulate. So, doon na ako nag-process, doon na ako pinorward ng travel agency ko. So, ang ginawa lang ng travel agency ko is prepare niya lahat ng mga requirements na kailangan ko, and then sila din yung nagpaset ng appointment sa akin para makapunta ako doon sa Cyprus Philippine Consulate at doon ako magbayad ng aking visa. And actually, yung binayaran ko sa travel agency nun guys is 15,000 pesos para sa anong tawag nila yun doon? Para yun doon sa sa assessment. Ayun. 15,000 pesos. So, almost $300 din siya, guys. Sayang din yun. So, kung kaya nyo naman mag-DIY, why not? Para makatipid kayo. Sayang din yung 15,000. Marami na kayong mabibili nun. Anyway, so ang isi-share ko sa inyo guys is yung second time na nag-apply ako. Since kasi naalam ko na yung process, kaya ang ginawa ko ng second time na application ko is DIY na lang siya para hindi ko na magamit hindi na ako magbayad ng 15,000 sa travel agency. I-share ko na sa inyo yung steps by steps nung ginawa ko, nung nag-process na ako at the second time. Anyway guys, kaya pala hindi ko nagamit yung unang application ko. Actually, approved din yun. Hindi ko nagamit yung unang application ko kasi hindi ko na-comply yung isang requirements ko sa travel ko, which is yun yung affidavit of support na ipapasa ko sa immigration during ng flight ko. Hindi nakarating yun sa akin on time, kaya naman ang ginawa ko, na-expired na yung visa ko kasi 2 weeks lang yun guys, yung yung effectivity nung visa nung unang in-apply ko.
na-expired na siya. Kaya kinailangan kong mag-reapply ulit ng another visa. Anyway guys, sa Cyprus nga pala, kapag tourist visa ka, up to 90 days, pwede kang mag-apply. So, nakadepende pa rin naman yun sa embassy kung i-approve nila yung 90 days mo or bibigyan ka lang nila ng short days lang, ganon. Ayan guys, yung first steps na ginawa ko is application form. Dinownload ko yung application form sa Cyprus Embassy website mismo. Nada-download yun guys and pwede nyo rin siyang i-edit doon mismo sa website nila. Ilalagay ko na lang yung link ng Cyprus Embassy dito sa description ng video na to para hindi na kayo mahirapan maghanap. Ayan yung first step. Second steps is nagpa-picture ako guys ng passport size. Kailangan nila latest photo. Hindi nire-required yung 1-year-old. Kailangan talaga latest siya guys kasi tinatanong nila kung kailan pa yung photo mo. Para hindi na lang kayo magka-problema sa application nyo. Magpa-picture na lang kayo, mura lang din naman yun. At least kailangan nila ng 2 pieces kasi yung isa nun i-attach nila sa application form mo and yung isa doon is para sa visa mo. Next is original passport. Ayan, dadalhin mo siya sa Cyprus Consulate dito sa Manila pag nag-submit ka na ng mga requirements mo. Number 3, itinerary ng ticket mo. Kailangan doon may return ticket ka. So, papunta at pabalik. Kailangan doon. I suggest kumuha na lang muna kayo ng dami ticket sa mga nag-o-offer na travel agency ng dami ticket. Meron naman dyan. Actually ako yung nakuha ko is nasa 1,500 siya. Mas maganda magdami ticket na lang muna kayo kasi kung magbabayad na kasi kayo ng ticket tapos hindi naman na-approve yung mismong visa nyo on that date, sayang lang magbabayad na naman kayo for rebooking. Kaya mas maganda magdami ticket na lang muna kayo. Or kung gusto nyo naman bumili na ng ticket talaga, siguro mag-apply kayo ng visa nyo at least 3 months before your travel. Ayan. And next guys is kailangan nyo ng hotel reservation. Ako kasi, since kasi na yung sponsor ko is meron naman siyang apartment dun sa Cyprus, ang sinubmit na lang namin is yung rental contract niya doon sa may-ari. So, ina-accept naman nila yon yung embassy. And then the next na sinubmit ko doon is bank statement ko. Actually, kung mayroon naman kayong bank statement, isubmit nyo na lang yun. Pero kung hindi, not enough naman yung budget nyo. Kasi alam nyo guys, ang Cyprus kasi is a part of Europe country. Which is, hindi sila part ng Schengen visa. Pero, meron kasi silang different visa talaga. Ang required kasi nila na dun guys, na amount is medyo malaki. Kasi syempre, Europe country kasi yun guys. So, kung hindi naman enough yung money nyo sa bank nyo, okay lang yun. Mag-submit pa rin naman kayo ng bank statement nyo and requestan nyo rin si sponsor nyo ng bank statement niya para may supporting may supporting documents yung isasubmit mo na bank statement sa kanila, which is nga since na-sponsor ka naman. Ako kasi that time ang sinubmit ko is yung bank statement ko lang. Hindi ko na sinubmit yung bank statement ng sponsor ko. So parang ang ginawa ko doon, kung hihingian nila ng bank statement yung sponsor ko during my visa process, okay lang din. Kasi magre-resubmit kami. Pero hindi naman hiningian. So, yung bank statement ko na lang, yung sinubmit ko. Ano yun guys? Kailangan 6 months. Ayan. 6 months bank statement. And, kailangan nyo rin mag-submit ng cover letter. So, yun, explain nyo doon kung ano yung intent of travel mo doon. Tapos, explain mo din kung ano yung pinagkakaabalahan mo dito sa Pilipinas, bakit kailangan mong bumalik, blah blah. Basta ganun guys, cover letter. Kailangan ganun. Meron siyang nakalagay doon. Tapos, ang next mo doon is kailangan ng sponsor mo nung ID niya. Kung mayroon siyang Cypriot ID or Cyprus passport, ayun, kailangan yon. And then, kailangan din ng invitation letter ni host. And then, kailangan ng assumption of responsibility na si host ang magpipill up. Yung assumption of responsibility na yan guys is papipill upan mo yon kay sponsor and dadalhin po yun ni sponsor sa notary. Ipapanotary nyo yon kasama ng invitation letter. Tapos,
kapag na-notary na yon sa Cyprus ipapa-notary guys hindi dito sa Pilipinas. Kapag na-notary na nila doon sa Cyprus, ipapadala sa inyo. Picture okay lang yon, papicturean mo na lang, basta clear. Tapos, yun yung isasubmit mo sa embassy ng Cyprus. And then, yung next doon is, kailangan, ayun nga, kung taga doon naman yung sponsor nyo, kailangan nila ng bank guarantee. Pero ako kasi, since naman kasi na yung sponsor ko is Cypriot din naman siya. Tapos, pero hindi talaga siya doon nakatira. So, hindi na siya hiningian ng bank guarantee at that time. Kasi nga, yung sinubmit ko is parang bank statement ko na lang. Basta hindi nga ako hiningian guys, ganun. Pero ano lang yun, option lang yun. Kung mayroong mapoprovide sa inyo yung sponsor nyo ng bank guarantee, much better. And then, yung last nun guys is, yung payment nun, pinakahuli na. Kasi yung payment nun, dun nyo na mismo babayaran yun sa Cyprus Philippine Consulate during your appointment. Wag na wag kayong pupunta doon nang wala kayong appointment. Kasi guys, hindi sila everyday open. Nag-open lang sila kapag once na merong pinorward yung Cyprus Embassy sa kanila na meron silang papupuntahin na applicant doon mismo sa Cyprus Philippine Consulate, tsaka lang sila nag-open. Pero hindi sila everyday open. Pag may appointment lang talaga sila nag-open doon. Minsan meron naman tao pero hindi talaga sila guys nag-a-assist pag walang appointment doon. I think pwede kayong mag-inquiries doon pag pumunta kayo. Pero wala talagang nag-a-assist doon guys ng ano. Siguro yung secretary lang yung maaabutan mo doon. Kung mag-i-inquiries ka, minsan wala talaga. Kaya much better. Lalo na kung malalayong lugar pa kayo manggagaling, tapos dadayuhin nyo yun para mag-inquire doon. Kasi guys, yung kung makikita nyo sa website sa Google, meron naman nakalagay ng mga number doon. Hindi nyo yun matatawagan kasi yun yung lumang Cyprus Embassy ata yun before the pandemic. Kasi meron daw Cyprus Embassy dito sa Pilipinas before the pandemic. Pero after nung ng pandemic, nag-close sila. Kaya hindi nyo talaga makokontak yun kasi old number nila yun at wala na sila dun sa address na yun na makikita nyo sa Google mismo. Okay? So, just to be clear lang kasi bago na po yung office nila sa Quezon City, hindi na po yung dating office na makikita nyo sa Google. Okay. And actually guys, kung mayroon naman kayong mga question about this video, mag-comment na lang kayo sa baba kasi sasagutin ko na lang kayo sa mga question nyo about this video, especially dun sa visa process. And ilalagay ko na lang din guys dito yung email na pagsasendan nyo ng application form nyo. Make sure lang guys na bago kayo magsend ng application nyo, is kumpleto na lahat ng mga requirements nyo. Okay? Para hindi matagalan. Kasi ako guys, nung second DIY ko kasi, nung visa application ko, actually, inabot siya ng 1.5 month yung process niya. Kasi parang na-question kasi ako doon sa unang visa ko na kaka-apply ko lang ng visa tapos may application ng visa na naman ako. And then, alam nyo guys, nung unang application ko, hindi naman ako tinawagan nung Cyprus Embassy. Hindi ako in-interview. Nung second application ko na, dun tinawagan na ako nung Cyprus Embassy from Jakarta and in-interview na nila ako about anong nangyari dun sa unang visa ko, sino pupuntahan ko. May interview naganap nung second visa application ko. And just to prepare lang sa inyo guys kasi may tendency minsan natatawag yung Cyprus Embassy sa inyo from Jakarta na mag-interview. Ganon, may interview mangyayari. Pero no first application ko kasi wala naman. Ayun lang, just be ready lang guys na anytime pwede silang tumawag and magtanong sa inyo about your visa process. Okay? And ayun na nga guys, pag once na na-submit nyo na lahat ng application nyo doon sa email ng Cyprus Embassy, mag-i-email sa inyo sila guys na approve na yung visa nyo and papupuntahin na nila kayo doon sa Cyprus Philippine Consulate which is in Quezon City na pwede nyo nang i-claim doon yung visa nyo. At ipiprepare nyo na din yung payment nyo para sa visa. Nung unang visa application ko kasi guys is ang presyo niya is
100 euro. So, pwede nyo yung bayaran as ng euro, pwede kayo magpapalit, or pwede naman ng peso. Kino-convert na lang nila ng ng kung magkano yung euro at that day. Ganon. Hindi lang sila nag-accept ng card, guys. Huwag kayong magdadala ng card. Euro or cash lang na peso ang ina-accept nila. And then, pagdating nyo pala guys doon, meron silang, bukod dun sa application form nyo, meron silang ibibigay sa inyo na form. Parang ganito siya. Ayan, parang additional form lang siya na nandoon sa kanila. Ito guys, itong form na to, hindi to nata-download sa website ng Cyprus Embassy ha. Doon nyo lang to makukuha sa mismong Cyprus Philippine Consulate during your appointment. Ipapill up to sa inyo. Actually, i-guide naman kayo nung secretary doon sa Cyprus Philippine Consulate. Kaya okay lang din na na wala pa kayong form yan kasi doon kayo mismo bibigyan kasi kasama to doon sa application na na isa-submit nila actually. Pero pag once kasi na may visa na ata kayo, hindi na nila pinapa-fill up nito. Ako kasi nung unang punta ko doon, nung first visa application, wala akong ganito, kaya pina-fill up nila ako. So, i-guide na lang naman nila kayo doon guys, kung kailangan nyo pa bang mag-fill up nung additional form or hindi na, since na-approve naman na yung visa nyo. Okay. Ayan guys, wala na ata ako nakalimutan about dun sa process na ginawa ko na DIY. Kung mayroon naman kayong mga ibang question about this video, comment nyo lang sa baba guys, sasagutin ko na lang kayo isa-isa. And that's it for today guys. Thank you for watching. I hope na natulungan kayo ng video na to. And see you on my next video. Bye!